And we are back. Ito ay ang Battle of the Mid-Range Phones. Ngayon doon naman tayo sa price range na 10 to 15,000. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. Tara, try natin to. So last time nga ang pinaglaban-laban natin yung mga mid-range phones na 16 or 17,000 up to 21,000. And then before nun, meron tayong battle of the budget phones na nasa 7,000 to mga 10,500 or 11,000 pesos. Ngayon, dito naman tayo sa battle of the mid-range phones ranging from 11,000 to 16,000 pesos. Ang mga phones na na-try out natin for this video, meron tayong Honor X8A, Samsung Galaxy A24 5G, Poco X5, Vivo Y36 at saka OnePlus Nord CE3 Lite. Kamusta nga ba ang mga phones na to kapag pinagtabi-tabi mo sila? Syempre, pag-usapan natin yan sa video. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para mag-update kayo sa mga susunod na videos. At syempre, kung sakali makatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Ngayon, simulan na natin ang Battle of the Mid-Range Phones. Siyempre, hindi natin papalagpasin ang design ng mga phone na to. And again nga, subjective ang design, pero medyo i-categorize na lang natin. If habol nyo ay yung medyo minimalist, siyempre pinaka-minimalist talaga sa lahat ay yung Samsung Galaxy A24 5G. Kung habol nyo yung medyo traditional, meron tayong Honor X8A, Poco X5 at saka Vivo Y36. And ang, well, medyo or slightly unique versus dito sa mga phones na to ay ang OnePlus Nord CE3 Lite. Pero hindi rin naman talaga siya sobrang layo or sobrang kakaiba. So, medyo to each his own na lang kung ano yung pinaka-trip yung design sa mga phone na to. Next naman na pag-usapan natin ay yung kanilang display. And obviously, nakakatuwa or mas prefer ko talaga yung mga naka-AMOLED display na. Namely, yung Samsung Galaxy A24 5G at saka Poco X5. Pero kung ang habol nyo naman ay yung mas mataas na refresh rate, yan, makukuha nyo from the Poco X5 5G at saka OnePlus Nord CE3 Lite. When it comes to brightness, tinest out din natin yan at ang may brightest screen sa lahat ay ang Poco X5 at saka sunod naman dito ay ang Samsung Galaxy A24 5G. If ang habol nyo, yung screen real estate ang may pinakamataas or pinakamalaking screen mula sa mga phones na pinag-usapan natin ay ang Honor X8A at saka ang OnePlus Nord CE3 Lite, pero close naman dito ang Poco X5 5G. Ngayon sa screen ko i-compare natin, medyo clear winner ang Poco X5 5G. Given na ayun nga, pagdating sa specs, wala tayong gaanong compromise at ito yung may pinakamataas na specs talaga na nabigay across the board. Even sa audio ay nagbibigay siya ng stereo speakers, same with OnePlus Nord CE3 Lite as opposed or as compared to other phones on this video. Naka-mono speakers lang sila and although hindi naman to required kasi normal talaga yung mono speakers for phone at this price, syempre ma-enjoy mo rin or ma-appreciate mo kung premium device or premium features yung nakukuha mo kahit affordable sila. Ngayon, doon naman tayo sa battery capacity and ng Honor X8A lang ang may mas mababang battery capacity kasi for the rest naka 5,000 mAh battery tayo. Siyempre, tinest out din natin yan and from our test, Poco X5 ang isa sa may pinakamas mabilis na battery na madrain and mas mahaba nakuha nating battery life out of the Samsung Galaxy A24 5G at saka Vivo Y36. So habol nyo yung mas matagal ng malobat, medyo masasuggest ko na iwas-iwasan natin yung Poco X5. When it comes to charging naman na may pinakamabilis na charging speed ay ang OnePlus Nord CE3 Lite na kaya mo ma-fully charge in just 15 minutes as compared to other phones katulad ng Honor X8A na inabot tayo ng 2 hours and with the Samsung Galaxy Poco X5 na medyo typical lang naman yung mga values for phones at this price point. Ngayon, sa camera naman, syempre, pagdating sa specs, tinignan din natin yan. Given na sa Honor X8A at saka sa OnePlus Nord CE3 Lite, may pinakamataas na megapixel count. However, hindi lahat nagbibigay ng ultra-wide lens. Syempre, ito yung mga photos natin at again nga, to each his own pagdating dito, subjective yan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga photos na mas leaning kayo. Ang hinanap natin for phones at this price range kapag meron tayong magandang lighting, dapat maganda na yung mga output natin. Sharp dapat and pagdating sa mga darker areas, hindi sila nagba-black and out lang talaga. And pagdating sa mga light source, hindi naman sila nag-overexpose. And for ultra-wide shots na habol natin, syempre, medyo ina-expect ko naman na hindi pa rin ganun kaganda yung mga ultra-wide shots. Pero syempre, much appreciated pa rin kasi additional flexibility yan kapag kumuha kayo ng photos on your phone. Para sa akin, pinaka-nagustuhan ko, Samsung Galaxy A24 5G given na balanced out lang talaga yung kanyang camera performance. Hindi siya super saturated, hindi sobrang taas ng contrast, hindi siya over-sharpened. Very leaning pa rin tayo sa natural side and syempre, meron tayong ultra-wide lens that adds to the flexibility sa kanyang camera performance.
Ngayon, doon naman tayo sa kanilang chipset. And syempre, comparing these phones, benchmark ulit natin yan. Nakakatuwa lang na hindi nagpahuli ang Samsung Galaxy A24 pagdating sa performance kasi common talaga niya sa Samsung in exchange for, yun nga, sa Samsung na pangalan and safety and security, humihina ang kanyang chipset. However, with the A24, definitely nakikipaglaban siya sa ating mga phones, pero Poco X5 pa rin ang may pinakamataas na performance. If habol nyo ay yung for gaming talaga or habol nyo yung pinakamabilis na phones at this price range, mukhang magandang option ng Poco X5 at saka OnePlus Nord CE3 Lite para sa inyo. Meron sila mataas na benchmark results and syempre, tinry ko din maglaro sa mga phones na to at natawa rin naman ako sa na-experience ko. However, syempre dito magkakatalo yan. Given na price range nga ang mga phones na sinama natin, hindi naman sila pare-pareho exactly ng presyo at merong mas mahal at merong mas mura. Sa lahat ng phones na to, ang pinakamura ay ang Honor X88 tapos sinundan yan ng Vivo Y56 and then medyo pare-pareho na naman doon sa ibang phones. Nagkakaiba na sila sa kanilang memory capacity and syempre pagdating sa Poco X5, notable compromise na siya yung may mas mababang RAM sa mga phones na available dito. Kung gusto niyo mas mataas na 8GB of RAM, makukuha niyo yan at 16,000, meaning lang ito yung may pinakamataas or pinakamahal na phone pagdating dito sa ating video. Which also explains bakit ang Honor X8A medyo lacking pagdating sa performance dahil medyo malayo din naman talaga yung presyo niya as compared to other phones na in-include natin dito. Pero ingat kung kayo medyo tight yung budget most likely mas magandang mag-stick tayo with the Honor X8A. Pero kung kaya naman natin na mag-shell out ng mas mataas na presyo, mukhang marami talaga ma-offer yung iba pang mga phones na in-include natin dito sa video. Para sa akin, if ang habol nyo ay yung magandang camera performance, very flexible talaga, kunin nyo ang Samsung Galaxy A24 5G. If ang habol nyo naman yung talagang dinamihan yung kanyang features at talagang busog na busog lang sa performance, magandang option ang Poco X5 5G sa inyo. Nga lang, do note na ito ang mas mahal na phone dito sa ating listahan. Habol nyo ay yung mas balanced na phone mula sa ating mga pinagpipilian. Meron kayo ng Vivo Y36 na nag-offer na magandang charging speed at saka magandang battery life o kaya naman OnePlus Nord CE3 Lite na nag-offer ng magandang gaming performance, magandang camera performance at saka medyo gumigit ng pricing pagdating sa mga phones na available dito. Medyo parang jack of all trades yung OnePlus Nord CE3 Lite dito. Ultimately, itong mga phones na to merong mga sari-sariling mga offer and syempre maiging ilista nyo kung ano yung mga priorities nyo pagdating sa phone para mahanap nyo kung ano ba talaga yung best phone na para sa inyo. Anyway, yun na ang masasabi ko about this video. Hopefully naman nakatulong sa inyo na mahanap or maklarify kung ano nga ba talaga ang phone na dapat nyo kunin ngayong 2023, especially if nasa 11 to 16,000 peso price range kayo. Again, kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa channel, mag-subscribe. Click the subscribe button below. I-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. And kung nakatulong nga sa inyo ang video na to, syempre i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.